may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Isang farm sa Pangi, Laguna, mga armas nga ba ang nakatanim? Hideout daw kasi ito ng isang kilabot na kidnap for ransom group. Sa bisa ng isang search warrant, susugod ang nasa higit 100 operatiba para bungkalin ang katotohanan. Sa bisa ng search warrant, madaling araw ng July 29, 2023, kasama ang resibo, nagtungo ang nasa 100 operatiba ng Laguna Provincial Police at PNP Anti-Kidnapping Group sa isang farm sa bayan ng Pangi, Laguna na pagmamayari ng mga Madriaga. Ang mga nakatanim daw dito, mga armas, delikado. Ibig sabihin, GPNP, itong farm na ito hindi lang basta farm, kundi para safe house. Lumalabas po, talagang pag tinan mo yung profile, talagang mahirap pasukin. It's 8 kilometers away from the road. Masukal at hindi madali ang pagpasok sa nasabing farm. Talagang tagong-tago, well vegetated, and when it comes to positioning, talagang vantage point sila, may mahirap pasukin. At nang makalapit sa target, Baril! May baril! Bakbaw! Baril! Okay. Go, 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 go! Go! Oh! May baril! Nandito! agad pinadapa ang gwardya ng farm na nakilalang si Jonathan Arante. Hold! Baril! May baril! Nakuha kay Alan ng isang automatic rifle. Sa bahay, Ikaw ba si Edwin Prestado? inihain ng search warrant sa caretaker ng nasabing property na si Edwin Prestado. Meron kaming search warrant laban sa iyo for violation of RA 10591 o pag-iingat ng mga hindi lisensyadong baril. Matapos ipaliwanag ang pakay, nag-umpisa ng maggalugog ang Laguna Police at AKG. Unang ginalugad ng mga pulis ang sala ng bahay. Walang mga baril na nakita sa sala. Hanggang pasukin ng Laguna PPO ang isang silid. Sa loob ng isang kwarto, tumambad sa mga pulis ang nakahilerang mga armas. Nakita yan sa master's bedroom. Andun nakita yung mga baril. Siguro sabihin na lang natin na baka nire-ready nila for them to take them out. Inaayos pa siguro nila yan para to ilipat ng mga location. At nang buksan ng isang kahon sa gilid ng kama, maging ang mga pulis napanganga sa kalidad ng mga baril na nakuha. Meron pa silang submachine gun, they're using a scope and silencers. Farm ba ito o armory? Based on that, you cannot take them lightly. Talagang malaking grupo to, hindi sila ordinaryong grupo. High profile ang kaya nilang i-operate. Sa kabuuan, na-harvest ng mga pulis ang 4 na caliber 38 revolver, 2 M16 rifle, 3 12-gauge shotgun, 3 kalibre 22, isang Beretta 9mm, isang Uzi submachine gun, isang caliber 357 at mga bala. Kasalukuyang nakapiit sa Laguna Provincial Police Office ang mga nahuli na sina Alan Lauranciano Guevara, Edwin Prestado at Jonathan Arante. Naharap sila sa kasong illegal possession of firearms and ammunition. Pero ang depensa ng mga nahuli, Ako kasi yung tagapakain ng mga aso doon lang. Kaya, yun, nandoon ako. Alam ko lang, ganyan. Uwi na ako, ma'am. Wala po akong alam. Kasi kung may alam po ako, ay hindi na ako lumapit doon. GPNP, anong kaso ang inihain nyo laban dito sa mga suspects, sir? Well, for committing yung violations sa crime natin for RA 10591, it's a violation of yung firearms and ammunition law natin. samantala, sinubukan ng aming team na hinga ng panig si Ramil Madriaga hinggil sa mga nakumpiskang baril sa kanilang farm pero tumanggi siya magbigay ng pahayag. Sa pagkakadakip ng Madriaga Kidnap Ransom Group at pagkakakumpiska ng kanilang mga armas, tila nabunutan ng tinik ang ilang naging biktima. Tatta, tanakulong, nagyan ng patay, iti anak ko. Kinarag-anan pasit, ti baro kong kin panunupong. Talagang kinagagalak namin at pinagpapasalamatan namin ang AKG. Umaasa silang ito na ang umpisa ng katapusan ng halos 3 dekadang paghahari ng notorious Madriaga Kidnap for Ransom Group. June 2022, iniwan si Rudelin ng kanyang asawang si Charlotte. Ang dahilan, may number 2 si Mister.
Ang pakiusap lang daw ni Rudelin, huwag ipakilala sa kanilang anak ang bagong karelasyon. Pero umabot na raw sa sukdulan ang pagtitimpi ni Mrs. Nang malaman niyang isinama ang anak niya sa isang salo-salo kasama ang number 2 ni Mister. Nahuli ko po sila ng kabit niya, ay yung babae niya mismo doon sa bahay na nagkasama sila. Ayun, dumating po ako doon, nagkaroon ng komisyon, nagkaroon ako ng mga galos, yung mga pasa. Dahil na rin po doon sa pang-aawat nila na para maprotektahan ng talaga yung babae. Ang mga magulang ni Charlon tila kinukonsiti pa raw ang pangangaliwa ng kanilang anak. So, ang gusto kong mangyari is makulong sila. And then, yung full custody, kasi ipa-file ko pa yun sa DSWD kasi yung full custody ng bata sa akin. Noong gabi ring iyon, nagtungo si Rudelin sa presinto para ipablatter ang nangyari. Ipinakita niya ang mga galos na natamuraw niya mula sa dating asawa. August 22, inireklamo niya yung kanyang asawa dahil daw pumunta siya doon sa bahay ng kanyang biyenan, nakita niya nandun yung kanyang asawa at yung kanyang kinakasama yata. Naglato na po siya at ang gusto niya sanang mangyari sampalan ng kaso. Sabi ko, mas maganda kung dumirekta na siya ng pang-lawyer para at least kahit pa paano meron na siyang pao na maanuhan kaysa maunahan pa siya ng lalaki. Pero ang sama ng loob ni Rudelin may isa pa palang hugot. Ang ex niya kasing si Charlon hindi raw sumusunod sa napagkasundo ang sustento. Kung saan-saan sila pumupunta ng babae niya. May trabaho ako, oo, pero yung tipong ako lang yung nag-aalaga, ako lang nag-aasikaso ng anak ko. So yun, kaya nakapag-decide ako na ireklamo ko siya sa barangay para manghingi ng sustento. So ang usapan, June, magsisimula siya magbigay, kaso hindi siya nagbigay. And then, nakapagbigay lang siya July ata, pero yung mismong amount na pag-usapan namin, yung agreement namin sa barangay na 5K, hindi natupad yun. So 1.5 lang, tapos 1K, ganun. Pinayuhan daw ng Violence Against Women and Their Children o VAUSI Desk ng barangay si Charlon na subukang makipag-ayos kay Rudelin. Sabi ko dun sa respondent, kung ako sa'yo hanggat maaga, makipag-usap ka na dun sa asawa mo dahil siya'y maraming ebidensya, hanggat maaari suyuin mo siya. Nitong September 1, 2023, ipinatawag ng barangay ang dating mag-asawa para muling magharap. Pero sa pagkakataon na ito, hindi dumalo si Charlon. Hello po, good morning po. Sa VAUSI po ito, sir. Si Mr. Ponce ho ba ito? Nanay na po. Ay, yung anak niyo po. Sana para magkaroon na po sila ng pag-uusap ng asawa niya. Gusto rin naman namin po yan, pero kung ngayon po, dito kasi ako sa may Arpapa sana schedule na lang, ma'am. Dapat magkakaroon tayo dito ng pag-uusap sa barangay. Kasi kung hindi po, sa na sila mag-uusap siguro, sa korte na. Willing kami makipag-usap, basta lang wala. Hindi kasi nasabi kung ano kasi yung araw at oras ang layo ko pa naman na Ma'am, kasi po, hindi po naman pwedeng kayo ang mag-aano sa amin kung hanggang kailan ninyo gusto, ma'am. Kasi ang client ko ang naiipit dito, ma'am. Pero bago matapos ang araw na iyon, nagpasya si Charlon na magbigay sa resibo ng kanyang panig. August 21, yun nga po yung birthday ng tito ko galing Singapore. Tapos ang kwento kasi sa akin, may marites na nakakausap si Rudelin. Kaya bigla siyang sumugod doon. Ang pinapalabas nila doon sa post nila na pinagtulungan daw siya. Bakit naman po siya pagtutulungan? Welcome naman siya doon sa bahay anytime dahil nandun nga yung anak namin. Ang usapan po kasi doon, 5K monthly. Tapos, sabi ko naman doon, pwede partial. Siyempre, pinsenas katapusan para mabuo yung 5,000. Tapos, nung time kasi na nagkaroon kami ng kaskalatan noon, wala pa akong trabaho. Though, kinukulang man sa cash, pero nagbibigay talaga ako kahit pa paano pang grocery. Ang buwelta pa ni Charlon, mukhang frame up o panggugulo lang daw ang pakay ni Rudelin noong gabi na iyon? Ayaw ko sa nangyari itong 21 kung ba't ganun yung ginawa niya. Tsaka, bakit siya nagsinungaling sa mga post niya na sinaktan siya. Naintindihan ko kung may galit siya sa akin pero di ko maintindihan yung ginawa niya pati sa magulang ko na ganun. Ang mga paliwanag at pakiusap ni Charlon hindi tinanggap ni Rudelin. Kaya naman ang legal wife
Nagpa siya ng ituloy ang paghahain ng reklamo. Humingi ng legal advice para po sana makapag-file ng case dun sa asawa ko po. Sinamakan siya ng resibo na magtungo sa Public Attorney's Office o PAO para ihain ang kanyang reklamo laban kay Charlon sa paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Meron ka bang ebidensya? Yun nga, naaktuhan ko nga silang dalawa doon sa picture bahay. ka. Ha? May picture ka. Meron ba ako video mo? Ayun pala naman. Maging ang hindi pagbibigay ni Charlon ng sapat na sustento para sa kanilang anak, isinama na ni Rudy Lin sa kanyang reklamo. Pwede siyang humingi ng sustento. Sino ang pwedeng humingi? Yung anak nila plus yung misis. Kasi kasal pa sila eh. Yung pagbibigay ng sustento, dalawa ang tinitimbang dyan ng korte. Yung pangangailangan nung humihingi ng sustento at yung financial capacity nung hinihingan. So hindi yan automatic na half. So kung makipagrelasyon naman siya sa ibang babae, kasal pa rin sila, di ba? Kung hindi sila magpa-file ng annulment, then pwede pa rin siyang kasuhan under VAUSI for marital infidelity. Pagdedesisyonan ng korte ang usapin tungkol sa sustento ayon sa Republic Act 8369 o Family Courts Act of 1997. Okay naman po, may nag-assist sa akin. Then, may attorney na din po. So, on process na po yung pag-file ng case.